kahapon nga po ay nag-file na kami ng reply o counter doon sa inihaing complaint sa amin ni Bea Alonzo. Sabi nga ni Loy, ayaw na rin niyang manumpa. Tapos, de-deny pang buntis. Susmi? Sabi gano'n. Sinagutan ni Ria. Ay, oo naman. Abay, ano naging kasagutan ni Ria dyan? Kaya maigi rin na hindi naglalabas si Ellen Adarna. Oh, bakit? Ano kinalaman ni Ellen? Tangkain daw ni Papang Lee na bumalik dito. May nakaambang vowsy na kaso. Bea, Dominic, totoo ba ito? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Ito po si Nina Jen. At ito naman po si Papa O. Ito Piñas. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin. Ichika mo na, dali! Ay, naku, ang ganda-ganda daw natin kahapon. Diyos ko, gusto ko sana isama yung executive assistant ko Kaya lang baka machismis kami. Buti na wala akong diabetes. Nakakaloka. Hindi nila alam yung kwento. Parang nagsanga-sanga na yun. Anyway, ayun na nga. So, kahapon nga po ay nag-file na kami ng reply o counter doon sa inihaing complaint sa amin ni Bea Alonzo. At naglabasan naman yan sa mga news. Kumbaga, sinasagot lang natin sa proper forum. Narito nga na yung bahagi ng statement ng ating lawyer na si Attorney Reggie Tongol tungkol sa pag-file natin ng counter affidavit for the cyber libel cases filed against us. Sabi niya, "Today, my clients filed their separate counter affidavits before investigating prosecutor Edward Sejo. Along with the filing of a counter affidavit, our client Mama Loy also filed a counter charge for perjury with damages against Ms. Alonzo, since the complaint affidavit made it appear she made defamatory utterances even though she has not said anything at all. In our 70-page counter affidavit, we called out the complainant by not clearly stating in her 16-page complaint affidavit the specific individuals who uttered the specific defamatory statements, making it appear it was all Mr. Diaz who made them. Ms. Alonzo's 2 counts of cyber libel even included the November 19, 2022 episode in the Ogie Diaz Showbiz Update YouTube channel, meaning it was filed way beyond the 1-year prescriptive period for cyber libel. As to this count, we are very confident that the charge against our clients would be dismissed. As to the second count, which refers to episode February 12, 2024, the utterances made by Mr. Diaz's co-hosts are not defamatory because being offered a role that was turned down by Marian Rivera Dantes or any other actresses is not unusual, given that Ms. Rivera Dantes is the undisputed queen of GMA. We proved that it is a common practice in both the local and foreign showbiz industry. Other bloggers, writers, journalists, and our clients should not be cowed by the filing of cases just to suppress the freedom of expression and of the press by public figures who are too onion-skinned. Our clients will fight this case with courage because they have no malicious intent, and the 30 million pesos damages being asked by Ms. Bea Alonzo in her complaint is not only unjustified and unreasonable, but is also exorbitant. We are also ready to file other counter charges against Ms. Alonzo for malicious prosecution and damages for the suppression of our client's freedom of the press and expression in due time. Basta, kung ano yung laban yun ang aming haharapin. Diba? Habang wala kayong say. Si attorney naman na yung nagsalita. Hi, Attorney Reggie Tongol. Ayan, miss ko po. Si Jex, ang ganda mo raw kahapon, Jex. Ano ba yan? Ba't ayaw nyo na magsalita? Nakakabwisit kayo.
Ay, naku. Oo, syempre, lahat naman ng pahayag ay nanggagaling sa lawyer natin. Baka magkamali ho kami ng sasabihin. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ho ang aming pagtatrabaho rito at pagbibigay sa inyo ng aliw, hindi ba? Katulad nito, si Harry Roque. Naku, gusto mo yung Harry Roque? Huwag na yun. Ayaw niya na si Harry Roque, no? Oo, yung nagsama ng executive assistant. Tapos kami nag-uusapan sa TikTok na yung nakakaloka. Nakakaloka. Yung nakakalungkot, yung nako-question na yung credibilidad mo. No? Ay, mahirap. Oo, kaya mahirap din naman para kina Loy na hindi nagsasalita. Ha? Ano? Gusto nyo, i-treat ko kayo sa Coron, Palawan. Ayaw ni Rosmar. Hi! At ni paring Rendon Labador. Nakakaloka din yan. Diyos ko, alam mo, pag gusto mong malibang talaga sa TikTok ka makakakita, makakapanood ng mga issue na ikaw mismo habang pinanonood mo. Oh my God. Totoo bang nangyayari ito? Oo, kasi may naghain na ng resolution na maging persona non grata sila sa Coron, di ba? Oo, at parang meron pang lumalabas na pinilit nila yung isang staff ng barangay na mag-public apology. Oo, Diyos ko. So, yung iba sinasabi nila, baka hindi na kayo magbalita ng Bella. Ay? Gusto mo pa ba? Sumagot ka! Nagbalita naman tayo Kasi nga, di ba, in line with public interest, di ba? Siyempre, artista figure ka di ba? Siyempre, lahat naman. Okay? Yeah. Pag nandito ka sa industriya, at kahit sa politics, di ba? Talagang subject to public opinion, to public scrutiny, lahat. Lahat ng, kahit naman kami, ganun din, na judge din kami, nababash kami ng bonggang-bongga. Ayan nga sa ilalim, sa comment below, no? Yes. Kung ano yung mga nababasa natin. Ayun. Sinasabi nila, wag na namin patulan, wag na pag-usapan. Pag may balita po, paano? Oo. May balita ka ba? Ayun na nga. Ano balita? Wag niyo akong dinidera ng ganyan. Yes, sana hindi ka na pumasok, Jegs. Diba? Ito naman, no? Ano? Oo. Hindi, kasi may nag-ano lang sa akin. Nakarating lang naman sa akin. Pero syempre, ito ay kailangan pa ng konfirmasyon or denial mula sa mga taong sangkot. Oo. Sino ba yan, Nay? Starring Bea Alonso, Dominic Roque. Yun, dalawa. Ano ba yan? Ang tahimik ni Jegs. Makakapunta lang natin. Ayoko na kasing kumising ng maagat. Nakakaloka. Sabi nga ni Loy, ayaw na rin niyang manumpa. Ang gusto lang daw niya, yung sa manumpa, tanggalin ng M. Iba na naman ang papatawag sa atin. Tinaw lang MTRC. Anyway. Ano nga ba? Ano nga ba yung tungkol kay Bea at kay Dom? Yun na nga. Ito'y may kaugnayan sa sinabi ni Bea Alonso na hindi siya ang nakipag-break. Sino nga ba, Nay? Mamaya, malalaman nila yan. Ay! Malalaman nila yan. Mamaya, mag-end with that ka na naman. Hindi ba tayo? Tapos sasabihin nyo, di ba? Pinapasara na nga kanina pa. Oo nga Anyway, ito na muna. Di ba? Nakakatuwa naman. Finally, galing po ito sa amin, ha? Naibalita na namin dito. At sa pakiusap ni Sylvia Sanchez na wag muna at hayaan natin na sila ang mag-announce ng buntis nga si Rhea. May pahimakas naman kami dito na, di ba, nabuntis nga si Rhea. At ayan na nga. So, inamin na ni Rhea Atayde na siya'y kagampan. Wow. Nagdadalang tao.
Siya ay buntis. Oo, syempre, yan ay excited na sila pareho ng kanyang asawang si Zanjo Maruto. Yes, Oo. binati nga yan ay no Father's Day. Itong si Oo. Zanjo with the Ano post. sabi ni Ria? Eto na yung nasusulat, ha? Bansa? To the dad you already are, and the dad I know you'll be. Love you, only Zanjo Marudo. So excited for this new chapter with you. Happy first Father's Day. Diba? Maraming natuwa na eh. Kaso nga lang, syempre hindi naman nawawala yung mga bashers. Ay, bakit? Diba? May isa kasi nag-post. Nagpuputubad, Mamalon? Joke. Tama na yan. Araw-araw na lang. Naano ko kasi sa'yo. Sa'yo kasi galing mo. O, tapos, Oo, tinatulan ni Ria. ba't ano masabi ng basher? Sabi ng basher, ha 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 ha. Tapos, de-deny pang buntis. Susme? Sabi gano'n. Sinagot siya ni Ria. Ay, oo naman. Abay, ano naging kasagutan ni Ria dyan? Eto sinabi! Sabi? Eto pa lang, eto pa lang. Sasabihin pa na. Sabi niya, we never denied anything, madam. Oh. We just didn't think we owed anyone an announcement. Thank you for the support po. Oh. At least magalang naman. Oo. Ang tawag dyan, breeding. Yes. Mabuti na lamang ganyan sumagot si Ria. Na yung Oo iba nga. naaapektuhan talaga. Totoo. May mga artista na pag sila'y inookray or sila'y binabash, talagang nagkakaroon sila ng panahon na sagutin ito. Yes. Oo. Siguro na yan din yung isang rason, no, kung bakit dati ayaw mo na ipasabi sa'yo ni Tita Sylvia Sanchez kasi nga ayaw niya ma-stress. Oo. Si Ria. At the same time, sobrang excited ni Ibiang na magkaroon na ng apo, talagang bumili na siya ng mga sapatos. Wow. Ng bata o ng ang mamahal. Oh. Oo. Yung isa may takong na. Ha? Alam na, Joke lang. hindi ako, girl. At nasa harap yung takong. Ha? Kaya pag ganun. Hindi, joke lang. Hindi, di ba sabi nga ni Ibiang, kahit sino kay Arjo at kay Ria, ang mauuna, ibibigay niya yung shoes na yun. Wow. Pero ganun pa man, yung mga ganyan, Ria, huwag mo na masyadong papansinin. Oo. Yung mga bashers, mga inggit lang yung mga yan. Palibasa yung iba dyan talagang mema lang. Kasi naman yung utak ng ibang bashers, no? Pag hindi ko to binash, hindi ko mapapansin. Pag pinuri ko to, hindi naman magte-thank you. Hindi naman pupusuan. So pag binash ko to, maapektuhan ka siya at sasagutin niya ako. So siguro ganyan na nangyayari ngayon. May mga netizen ganyan ang buburaot. Tinan mo naman. Kaya maigi rin na hindi naglalabas si Ellen Adarna. Oh, bakit? Anong kinalaman ni Ellen? Hindi, di ba, ang may nagchika sa atin, di ba? Na dito rin unang lumabas na buntis si Ellen Adarna. Ay, kaya nga na mas maraming mga netizen ngayon na nagsuspeculate dahil din dun sa post ni Derek Ramsey. Na ano? Nung before ng Father's Day. Mother's Day yun? Hindi, 2 days ago lang yun. Ano ng Mother's Day? May yun, ay. May. Father's Day. Yun na nga, anong sinabi ni Derek dyan? Ang post ni Derek. Can't wait, Maria Elena Adarna. Alam mo na. Tapos na yung mga pictures nila together, as a family, kasama si Elias. Pero kung mapapansin mo, walang pictures si Ellen na latest o yung recent. At saka rin wala rin mga mga video story posts. Madalas, di ba? Nag-aasaran pa sila di ba? Di ba madalas? IG stories. Baka isang pahiwatig yan na ayaw nila na ipangalandakan pa ngayon kasi alam mo na, subject to public opinion yan. Pero nakakatuwa kasi ang dami mo nagpo-post na friends siguro nila to, na kino-congratulate sila, na para bang alam na nila kung ano ibig sabihin ng alam na sinabi ni Derek. Oo, yung can't wait. Siyempre, Derek, we also can't wait. Yes, ayan. Bakit kaya ayaw pa nilang i-announce? Wala kang pakialam. Sabi sa'yo, huwag ka na nagsasalita. Kaya feeling ko lang, bigay natin sa kanila yun. Kasi naman, siyempre, minsan ayaw mong i-stressin sarili mo, nakababasa ng mga comments. Kasi, bukod sa mga pagkukongratulate, may makakabasa at makakabasa ka ng mga ika-i-irritam rin. Diba? Ang importante ay happy together.
or being together itong si Ellen at si Derek. Yeah. Ayan, congratulations. Congrats din. Sa July na mga anak na yun, no? Hindi. Siguro towards the end of the year si Ellen. Hindi yun. Yung isang actress na alam ko, mga anak na ng July. Kagaganyan mo. Sino ba yan? Katulad ni Ellen, hayaan na lang natin sila mag-announce. Grabe ng pagrespeto mo ngayon, ha? Ayaw mo nang manumpa. Ha? Yan ka na naman, eh. Diyos ko po. May nga pala, no? Nag-usap kami ni Pokwang. Oo. Via video call. Oo. Sabi niya, Mare, tama ang sinabi ko, di ba? Nababati ni Mali ang tatay niya ng Happy Father's Day. Kung saan itong account na ito, no, na may 316,000 followers, ay hawak ni Papang. Bukod dyan, meron pa siyang YouTube, di ba? Hinihingi yon dati ni Pokwang. Yung IG tsaka yung YouTube ayaw ibigay ni Papang. So nice si Papang ang may hawak nung password nitong Instagram account. So, Mang Maloy, pinati niya yung sarili niya ng Happy Father's Day? Malang ganun, oo. Oo, kasi nga siya may hawak ng account. Oo. Kaya nga nabubwisit si Maring Poki. At sinabi nga ni Maring Poki ng Poki. Uy! Sorry. Sorry. Kasi naman yung si Poco, ba't ba ganun ang mo? Poki. Ayan, sabi ni, kasi merong isang nag-comment na unfollow Pokwang, pinaka-bitter sa buong mundo. Na sinagot ni Pokwang ng, unfollow mo mukha mo, kampi sa demonyo. Tapos may nagtanggol naman kay Papang, na sobra naman po ata ang salitang demonyo para makumpara sa isang tao. Na sinagot ulit ni Pokwang ng kulang pa nga, che. Ay, taray. Diba, nakakaloka ng taon. Meron din si Maring Poki na Hanash na hindi nga raw nakakapagsustento. At hindi na raw siya makakabalik dito. Tangkain daw ni Papang Lee na bumalik dito. May nakaambang VAUSI o Violence Against Women and Children na kaso kay Papang. Oo. At yun nga, nakarating din kay Pokwang na ang inaasikaso daw ni Papang ay ang kasal ni Papang at ng kung sino man daw yung girl ito ngayon. Oo. Sabi ko kay Maring Poki, so ano yun? Nagsiselos ka? No! Kahit 10 pa yung ipakasalan niya, wala akong pakialam. Sabi niya. Oo, ganun siya kagalit talaga kay Papang. So, alam mo, hindi talaga maiintindihan ng mga tao kung saan nanggagaling si Maring Poki. Kasi nga, kung ano lang ang naka-post, kung ano lang yung nababasa nila, doon lang sila nagko-comment. Pero, they really don't know the truth. Bakit ba ayaw ba't sabihin ni Mamang Pokwang yung truth? Gusto mong manumpa. Ma'am, okay yan, tama yan, manahimik ka dyan. Tama yung desisyon mo. Ay, nako. Basta hindi natin alam kung saan ito patutungo. Basta, firm si Maring Poki na in case lang na magkaroon ng pagkakataong makabalik si Papang, meron daw tong haharapin another VAUSI case. Ayan, nakakaloka, mga case talaga, no? Ayon na ayon maririnig yung mga case na yun, Ito na, nasa kaliwa kayo. Medyo malabo. Diba? Oo. Antabayanan natin yan, ha? Yeah. And with that... Sandali. Bakit? Sinabi mo kanina. Na? Yung about kay Bea, tsaka kay Dominic. And with that, mga kaibigan, ito po yung Sandali. Hindi pa ako nakakapagsalita. Gusto mo pa talaga? Hindi, wala naman itong Hindi kasi syempre, di ba lumabas yung... Kay Bea na rin ang galing na hindi siya ang nakipag-break. So, obviously, ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. So, according sa mga naririnig ko, tama naman si Bea. Tama daw si Bea. Sabi ko, bakit? Bakit tama si Bea?
Kasi, ito yung scenario. So, ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding. Kino-convince ni Dominic itong si Bea na mag-convert sa Christian. Teka, bakit naman gusto niya mag-assist kay Father? Sabi mo. Tangi, sa Christian yon. Sabi ko mag-convert sa Christian, maging Christian. Ganon. Gusto na mag-assist kay Father. Hindi. So yun. According sa mga naririnig ko, si Bea, parang hindi pa siya convinced. So wala pa daw sa kamalayan ni Bea yung mag-convert bilang Christian. Ito naman daw si Dominic. Sabi, parang baka hindi magkatuluyan or baka maghiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si Bea. So lumalabas ay hindi pa panahon para kay Bea daw na magpalit ng reliyon. Kaya na-call off nga yung wedding at yun nga daw, si Dominic ay parang hindi makapayag. So, wini-win back niya ngayon si Bea, na si Bea ay parang nag-decide ng wag na ituloy. Ayaw na rin niya. Ngayon, so ito yung mga nakakarating na kwento sa atin. So, tatanong na lang natin dito. Bea, Dominic, totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig, hindi ba? Yung katotohanan tungkol dito, at kung hindi man ito totoo, pwede rin naman nilang sabihin kasi unfair naman kina Dominic at Bea kung yun yung usap-usapan dito sa loob ng industriya. Di ba? Ako loyal, sa pagkakaalam ko, no? Yung farm ni Bea, di ba? Sa Zambales, no? Laki no. Alam mo, nagtayo siya doon ng church, ng Beati Firma Chapel. Oo. Si Dominic naman ay sa pagkakakilala ko talaga, Christian talaga. At yan ang nasabi rin niya sa interview. Gusto niya Christian wedding. Paano yung balita na yan, te? Bakit? Di ba ang chika ngayon, may bago ng boyfriend si Bea? Yan din, di ba? Tinanong ko rin dito. Dapat si Bea ang sumagot niyan kung gaano katotoo na meron siyang bagong minamahal. Wala namang masama sa pagmamahal. Unang-una, yung 3-month rule, nalampasan na yan. Pangalawa, basta tumitibok ang puso, may karapatan niyang magmahal. Diba? Diba? Ganun ka lang ng ganun. Ayaw mo talagang magsalita, no? And with that, mga kaibigan, ito po ang yung mga... Magsalita. Tama naman na. Wala namang libel to. Basta, Diyos ko. Syempre, hindi naman din tayo basta-basta, no? Saka lang tayo maniniwala kapag sila na ang nagsalita. Yes. Ang importante, nakikita natin yung mga social media accounts nila. Pareho silang happy. Yes, yun naman ang importante. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo, yung mga nanonood sa amin dyan na happy. Mag-subscribe na po kayo now na. I-click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana man natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. And thank you very much. And this Skin Beauty and Wellness Center. Yes. Thank you, Sir Angelo Dominguez, for our skincare, facial care, body care, wellness, lahat po yan. Nandyan po yan sa NB, sa Gandia Place, sa Mother Ignacia. Tawid lang po ng ABS-CBN. Yes, NB lamang po nga ng skin. Yes. Di po Oo. Yes, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang Iconic Star, ang Skin Perfect, at ang Transition PH. Thank you po. Ayan, Iconic. Maraming salamat. Oo. At syempre pa, gusto kong pasalamatan ng BCB Cleaning Company. Yan yung naglinis ng mga sopa sa aming opisina. Sopa. Alam mo, si Mahal lang nagsalita. Sopa. Diyan sa aming opisina. Apakalinis, apakabango. Parang isinampay ang sofa. Ay, ang taray, isinampay. Mahusay sila maglinis ang BCB Cleaning. Kunin nyo sila, no?
Oo, bago sila kunin ni Lloyd. Uy! Kasi Lloyd de Vera, kayo muna. Okay. Oo, ha. At syempre pa maraming salamat sa Tapsi ni Vivian. Yes. Ayan, oo. Oy, naku, Loy, Jex, iniintay kayo doon. Kumain daw tayo ng bulalo doon. Ay, na. Ika na. Alam mo, kakain mo lang na adobo, gaga ka. Oo, gusto mong atakihin. Ka diabetes, no? Tapos isasama mo yung executive assistant mo. Ayoko. Bakit? Galing na ako dun eh. Sa Poland. Wow. Sa Ukraine, ayaw mo. Ayaw. Punta kayo Italy, di ba? Yes. Sama mo siya. Ayan. May sumaka. Bakit? Wala naman. Alam mo, OA mo lately, Jex. Iba. Yung bulok na repolyo. Alam mo, masasama ugali nyo lately. Ayaw ko na sa inyo. Wow! Sabi ko lang naman na Italy. Ano ba? Hindi tayo. Nakakainis kayo. Ay, nako. Siyempre, maraming salamat din sa ang sosyal ng Dorco, no, sa opisina. Yes. Sana all. Oo, MGS Philippines para sa kanilang smart lock. Yes, yung door na ginaganon mo lang ang daliri mo o yung thumb mo, bubukas na yung ano, at very safe, secured kayo at protected kayo. Ayan, ha. Ayan, no, kung gusto nyo magpakabit ng kakaibang door lock, ayan, smart lock sa inyong pinto, no? Ayan, ang MGS Philippines po. Ayan ang kanilang IG at ang kanilang Facebook. Okay? Yeah. At syempre, happy birthday kay Ryan Bang. Happy birthday, Ryan! Yes, syempre si Ryan Bang lagi ko na nakikita sa Horchata Cafe. Diyan sa Scout Santiago. Napakasarap ng kanilang kape. Parang may lasang bigas na kakaiba. Wow. Oo, kung gusto nyo ma-experience yung kanilang Horchata Cafe dyan sa itaas ng Paldo. Yung Paldo Korean restaurant, kay Ryan din yun. Wow! Oo, yan ha. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Elijah Canlas. Oo, ayan. Yung mga, yung mga gustong mag-artista, naku, kumuha kayo ng tip dito kay Elijah. At syempre, yung nakakaiyak na part dyan, ako, Diyos ko po, bakit siya naiyak? Bakit sinisisi niya ang kanyang sarili? Bakit sinasabi niyang kasalanan niya? Ayan po sa OG Diaz Inspires. Ayan ha. At ito po ulit yung lingkod, Pampaosin OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot ha. Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi nyo inihilit sa amin? Ichika mo na, Gandhi! Pagod ka saan? Kagigising na maaga. Kasusumpa ba yan? Tatawa nga yan, ha? Tapos mamaya iiyak yan. Ano naman yung may papit pa din